Pagkatapos ng bagyo, nagpakain ako sa isang sitio ng mga kaibigan natin ng mga katutubong mangyan. Isang masarap na merienda ang niluto ko dito na talagang pinasalamat nila dahil bihira sila makatikim ng ganitong pagkain. Ito ay munting pasasalamat ko na rin para sa nakamit ko na 400,000 followers. Simpleng luto lang ang ginawa ko dito pero hindi tinipid sa mga ingredients. Pinuntahan ko ang isang sitio ng mga katutubong mangyan pagkalipas ng bagyo at papunta pa lamang kami sa kanila na palaban na kami sa maputik at lubak-lubak na daan. Pagkarating ko dito, binisita ko muna ang mga bahay nila pero maayos naman ang lahat pero hindi maiwasan na may mapinsala ang ganun kalakas na bagyo. Yung mga hindi gaanong safe sa kanilang mga bahay, meron silang ginawa dito na isang maliit na kubo na halos puro bubong na lamang at dito sila tumatago kapag napakalakas ng hangin. Maganda ang panahon ng araw na ito kaya sinamantala ko ito para magpakain dahil nung nag 400,000 followers ako masyadong maulan ang panahon. Niyaya ko rin ang isang kaibigan ko para samahan ako na magpakain dito. Simpleng luto lamang ang gagawin ko dito dahil mahirap magluto ngayon dahil masyadong basa ang mga panggatong. Masyadong mahirap ang daan papunta dito kaya dito ko na rin ito lulutuin sa sitio nila at pagkabalik namin dito sinamahan na rin kami nila mama at nagpatulong na rin ako sa ibang mga katutubong mangyan. Dito sa sitio na ito o kung saan naninirahan itong mga katutubong mangyan, ang inaasahan lamang nila na tubig dito ay galing sa bukal. Mabuti na lamang talaga at yung isang bukid dito ay mayroong poso o bumbahan. Pagkarating namin dito, naghanda na rin kaagad kami para sa pagluluto. Sila mama na naghanda dito ng mga lulutuin at kami naman ng kaibigan ko ay inasikaso ang paglulutuan na kalan. Sama-sama at tulong-tulong kami dito sa pagluluto dahil baka biglang bumuhos ang ulan. Nagpakuha na rin ako ng mga panggatong sa ilang mga katutubong mangyan. Kapag ganitong katatapos lamang ng bagyo, ang medyo challenge dito ay ang pagpapaapoy. Kaya bago kami pumunta dito, bumili kami ng kaunting krudo. Nang nagsimula na kami magluto, yung cellphone ko na full storage. Kaya yung ginigisa kong bawang naging parang ako. Medyo nasunog pero mabango. 2 kilong manok ang binili ko dito kaya ang sabi ni mama sobra-sobra na daw yan. Kaya kahit malalaki ang tad-tad hindi ko kulangin. Isang boteng patis ang inilagay ko dito at isang dakot na asin. Pero nung tinikman ko ito, halos matabang pa rin dahil sa dami ba naman itong niluluto namin. Kawayan ang kinuhang panggatong ng katutubong mangyan kaya napakalakas talaga ng apoy. Kaya kahit anong dami nitong niluluto namin, saglit lamang na kumulo. Hinaluan ko rin ito ng putlong at hotdog. Medyo marami dahil ang gulay na inilagay ko dito ay medyo kaunti lamang dahil napakamahal ng gulay ngayon. Hinintay lang namin na lumambot yung macaroni at nung maganda na ang pagkakalambot ng macaroni, saka naman namin inilagay itong mga gulay at ang pinakahuli dito ay itong iba. Pagkalagay ng iba, pinakulo at hinalo lamang namin yan ng konti at hinango na rin namin. Hindi pa namin gaanong naluluto ito kanina, pinatawag na namin ang lahat ng mga katutubong mangyan na nakatira dito para kapag ganitong nahango na, ma-serve na kaagad namin at makain na rin kaagad habang mainit pa. Pagkahango namin dito, nakapila at naghihintay na sila kaya sinimulan na rin kaagad namin ang pamimigay. Kaunting disposable cup lamang ang binili ko dito dahil ang akala ko ay meron silang mga lagayan pero laking gulat ko na lamang nung nagpakuha ako ganito ang mga binigay nila sa akin. Merong mga tabo, pinggan at kung ano-ano pa. Sa lakad na ito, medyo napaisip ako na sa susunod na balik ko dito, ang ipamimigay ko naman ay mga plato dahil kung makikita nyo dito, ang kadalasan sa pinaglagyan nila ay mga tabo, kawali, pinggan at mga cup noodles. Bawat mabigyan namin dito ay kanya-kanyang alisan na dahil wala rin naman dito mga lamesa kaya bawat mabigyan namin kanya-kanyang balikan sa mga bahay at yung iba naman ay mga sulok-sulok laang. Pagkatapos naming mabigyan lahat may mga natira pa kaya kumain muna kami dito bilang merienda namin at sabi namin sa kanila pwede pang humirit. Yung iba dito mga kabataan ay nagbalikan pa para humirit at yung iba naman ay hindi na nakabalik dahil nabusog na at pagkatapos naman naming ipamigay lahat yan, naghanda na rin kagad kami para sa pag-uwi. Nagpatulong na lang din kami sa ibang mga katutubong mangyan para sa pagdala nitong mga gamit na dadalahin namin at hanggang dito na lang rin sa bidyong ito. Salamat sa panonood.